tiningnan na maluwag si Kyla. Pinahida ni Celine ng mga luha at saka huminga ng malalim. Anong problema, Celine? Manang yung pinsan ko operahan daw ngayon pero wala kaming pambayad sa ospital. Umiiyak na sabi ni Celine. Kapag tumagal pa baka hindi siya abutan ng bukas. Manang natatakot ako hindi pa ako handa. Para ko na siyang kapatid. Relax. Hahanap tayo ng paraan, sabi ni Kyla. Magkano raw ba ang kailangan mo? Nasa 300,000 daw so kailangan mag-down ng 50,000 wala talaga akong pera. Kahit parents niya naubos na daw yung 2 kalabaw. Naibenta ko na rin yung pinapalagaan kong baboy dahil sa first operation. Sagot niya. May problema sa puso ang pinsan nito. Naoperahan na to at madi-discharge na sana pero nagkaroon ulit ng blood clot sa artery nito kaya kailangan ng another operation. Ang mahal pa naman ng mga gamot nito. Meron pa akong 10,000 sa card ko, sabi ni Kyla pero kulang pa rin. Sa ganitong emergency, wala talaga siyang matatakbuhan. Malay ba niya? Plastic pala yung mga naging kaibigan niya. Pumasok siya sa kwarto at tiningnan ng kwintas na bigay ni Adam noon. Ito lang talaga ang alahas niya na po pwede niyang maisangla. Kung alam lang niya na ito ang maaasahan niya, sana nag-invest na lamang siya ng alahas nung nasa ibang bansa pa siya. Lumabas siya, dala ang kwintas. Celine, dito ka lang. Babalik ako kaagad. Huwag mong pababayaan. Si Kai? Bilin niya at agad pumunta sa sanglaan para lang patingnan ng kwintas. Madam, sabi ng babae. Pasensya na hindi kami tumatanggap nito. Ha? Tanong niya. Fake ba? Baka class A lang to at siya lang nag-e-expect na binigyan siya ni Adam ng original na alahas. Madam, wala kaming pera eh. Sure ka ba na isinangla mo to? Wala na kayong pera kahit 5,000 lang. Pakiusap niya. Madam, ikaw ba talagang may-ari nito? Nagdududang tanong ng babaeng nasa sanglaan. Bigayan sa akin ng kaibigan ko. Hindi ko alam kung maisasangla ba siya o hindi. Para sana sa pang-opera ng kakilala ko. Kailangan ko kasi ng 40,000 eh. Sagot niya. Pero kahit 5,000 lang. Miss, may resibo ka ba nito? Kung wala, hindi kami tumatanggap. Ha? Wala eh. Sagot niya. Paano ko namin malalaman na sa'yo to? Pasensya na pero hindi kami tumatanggap ng mga ganito. Paumanhin ito. Please miss, kailangan ko lang talaga ng pera. Pakiusap niya. Sige miss, maghintay ka lang dito. Sagot nito at pumasok na sa loob. Nang muling bumalik, in-entertain na nito ang ibang customer. Miss, okay na ba? Tanong ni Kyla na hindi mapakali. Wait lang ma'am. Sagot pa nito at napatingin sa 2 pulis na pumasok. John, wika ni Kyla na makilala ang kaklase nila nung high school. Oy Kyla, bakit nandito ka? Bati ni John. Sir, siya ho ang may-ari nitong kwintas? Sumbong ng babae kaya naman nagulat si Kyla. Excuse me? Tanong ni Kyla. Anong ibig sabihin nito? Kyla, may tumawag sa amin, naghihinalang nagnakaw ng alahas. Sagot ni John. Nagnakaw? Ako? Nagnakaw? Tanong ni Kyla sabay harap sa babae. Excuse me, paano mo nasabing ninakaw ko yan ha? Kyla, sumama ka na lang sa amin. Under observation lang naman, sabi ni John. Dahil marami ang taong nakatingin. Walang imek na sumama si Kyla sa kanila. Alam mo bang rare lang alahas na ito at ibinibenta lamang sa black market, Kyla? Tanong ni John. Kaya kailangan ng complete papers bago mo pa maibenta o isangla tapos isasangla mo lang ng 5,000? Kyla, kaduda-duda talaga, lalo na't original to. Aba, mahalay ko. Sagot ni Kyla na gusto lang naman makatulong kay Celine. Miss, sabi ng expert na kaibigan ko, isa to sa mga original na alahas ni Cleopatra. Kung magkano ang presyo, hindi niya masabi, pero milyon ang halaga. Sa pasalinsanin ng mga collectors, baka bilyon na. Sorry Kyla, pero hindi ka makakalabas hanggat wala ka may pakitang papers. Paumanhin na John Cat napahilamos si Kyla ng mukha. Alam niyang sa isip ng dating kaklase ay ninakaw niya nga ito, lalo na't balita na mas lalo siyang naghahirap na siya sa buhay mula nang iwan siya ni Nick. Can I call a friend? Yung nagbigay nito? Pakiusap niya. Sure, sagot ni John Cat. Kinuha ni Kyla ang cellphone at tinawagan niya si Adam. Kakapasok lang ni Adam sa conference room kasama si Marco. Kanina pa niya hinihintay si Kyla pero hindi pa rin bumabalik ang asawa. Ang sabi nito, uuwi muna dahil mukhang may problema si Celine. Naupo siya sa swivel chair. Kagaya ng inaasahan, nakita na naman si Nick kaya nasira ang araw niya. Sir,
mag-report na ho ako. Sabi ni Rhea kaya tumango siya. Pinagmasdan niya si Rhea. Maganda naman to kahit halatang spoiled brat. Magaling din. Maganda magdala ng damit. Lalo na't maganda ang katawan at may maipagmamalaki rin kung hinaharap ang pag-uusapan. Bakit di na lang kaya ito ang pakasalan ni Nick at nang tigilan na ng gagong asawa ko? Inis na bulong pa niya. Lahat sila'y napatingin sa kanya nang tumunog ang cellphone niya. Papatayin sana niya na makitang si Kylang tumatawag. San ka? Bungad ni Adam. Pwede bang puntahan mo ako dito sa presinto sa Mandurriao? Nanginig ang boses na sagot nito sa kabilang linya. What happened? Bakit nandyan ka? Tanong niya sabay talikod sa mga tauhan na tumigil sa pagsasalita para hintayin siyang matapos sa pakikipag-usap. Please? Pakiusap ni Kyla kaya kinabahan si Adam. At pakidala ng proof na sa iyo ang kwintas na bigay mo sa akin? What happened? Tanong ni Adam pero wala rin siyang sagot na narinig. Alam niya naririnig pa siya ni Kyla kaya napabuntong hininga siya. Okay, I'll be there. Sagot niya at saka tinapos ang tawag at muli hinarap ang mga tauhan. Let's cancel this meeting. May mahalaga akong pupuntahan. Kung kailan ulit ipapaalam ni Marco sa inyo. Sabi niya sabay tayo at labas ng silid. Boss, tawag ni Marco na sumusunod sa kanya. Dalin mo ko sa Mandurriao Police Station? Sabi niya at sumakay na makalapit sa sasakyan sa parking lot. Okay, boss. Pagdating sa station, agad niyang nakitang asawa. Kyla, tawag niya. Halos madurog ang puso niya na makita niya ang kawawang mukha nito na para bang wala ng pag-asa sa buhay. Adam, sabi ni Kyla nang makita ang asawa. Tumayo siya at sinalubong ito sa bayakap. Salamat at dumating ka. Hey, ano nangyari? Tanong niya na niyakap din ng asawa. Sir, anong kasalanan niya? Tanong niya sa mga pulis. Boss, nagsangla siya ng kwintas na walang proof na sa kanya talaga, kaya for investigation siya. Sagot ng pulis kaya lumayo si Kyla sa kanya at pinahidan nito ang mga luha. I'm sorry, hindi ko alam na ganyan pala kamahal ang kwintas. Akala ko nasa 10,000 lang. Adam, I'm sorry kung sinangla ko. It's okay, I have proof. Sagot ni Adam, saka inutusan si Marco na kunin ang document sa unit niya. Ikaw ba ang may-ari ng CA company? Tanong ni John. My parents. Pagtatama ni Adam. Sila pa rin ang may-ari kahit anak nila ako? Napatingin si John kay Kyla. Sa ganda nito, di malayong makatagpo ito na mayamang boyfriend dahil halos lahat ng lalaki gustong pumorma sa kanya. Pero binakuran na agad noon ni Nick. Sir, i-release nyo na si Kyla. I'll take charges din sa nagsumbong sa inyo bago siya usisain na maayos. I'm sure, malaki ang kahiyang ibinigay ninyo sa kanya. Nang bumalik si Marco, dala na nito ang document sa pagbebenta sa kanya ng kwintas. Pasensya na ho, sir. Paumanhin ng hepe. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Gusto ko lang tumulong kay Celine. Hindi ko talaga akalain ganyan kamahal ang kwintas mo pero kukunin ko rin naman sa sahod eh. Depensa ni Kyla habang pinapahida ng mga luha. Butit may paper si Adam kung wala. Baka sa loob ng kulungan siya matutulog ngayong gabi kahit wala naman siyang kasalanan. It's okay. Sabi ni Adam sa kaniyakap si Kyla at hinalikan sa noo. You're okay now. Tahan na ha? Gusto ko nang umuwi. Sabi ni Kyla kaya inakay na siya ni Adam palabas ng presinto. Marco, pakisampulan ng leksyon ng jewelry shop na nanghusga sa asawa ko. Utos ni Adam nang umusad na ang sasakyan. Yes, boss. Saan tayo? Diretso na tayo sa unit. Sagot ni Adam dahil wala na siyang ganang bumalik sa opisina. Tahimik na nakatingin sa bintana si Kyla hawak ang kwintas. Pagdating sa tapat ng condo building, bumaba sila. Marco, hintayin mo rito si Celine at samahan mong pumunta sa ospital para masettle ang hospital bill ng pinsan? Yes, boss. I'm sorry. Nahihiyang paumanhin ni Kyla nang nasa loob na sila ng elevator. Kung alam ko lang ganito pala kamahal ang kwintas, hindi ko na sana isasangla. It's okay. Sagot ni Adam sa kanapangiti. Napaka-inosente talaga ni Kyla sa mga bagay-bagay. Kung ibang babae, baka nagtatalon na ito sa tuwa dahil sa bigay niyang alahas. Hindi ko deserve to, sabi ni Kyla sabay bigay ng kwintas kay Adam pero hindi nito inabot. I bought it for you kaya sa'yo na yan, Kate. Pero hindi ako bumabawi ng regalo.
Pero ang mahal nito, Adam. Hindi ko kayang gamitin dahil baka makidnap pa ako o mapagkamalan akong mayaman. Asawa kita, kaya mayaman ka na talaga. Pero hanggang sa papel lang naman. Bumukas ang elevator kaya lumabas sila. Sa papel nga lang ba? May nangyari na sa atin, Kyla. Pero hindi naman, I like it. Pag-amin ni Adam. At kapag may pagkakataon, paulit-ulit kong gagawin yun sa'yo. Adam, usal niya sabay harap sa asawa. Let's give it a try, Kyla. Pagbigyan natin ang kasal natin, total wala naman ng kulang. Kasal na tayo at may nangyari na sa atin. May anak na rin tayo, si Kai. Buo ng pamilya mo. Ang kulang na lang siguro ay pagpapakilala bilang mag-asawa. Seryosong sabi ni Adam sabay hawak sa kamay ni Kyla. I really care for you and Kai, Kyla. I really do. Napamahal na rin sa akin ang anak mo. Di niya alam ang sasabihin kaya't nag-doorbell siya sa loob ng unit. Manang! Ani Celine, napatingin kay Adam. Sir? Lumabas ka, Celine. Sasamahan ka ni Marco para isettle ang hospital ng pinsan mo? Sabi ni Adam. Talaga ho, sir? Oo, naghihintay siya sa baba. Sabi ni Adam. Salamat ho, maraming salamat. Naiiyak na pasalamat niya at agad na lumabas. Sinara ni Adam ang pinto na makapasok sila. Daddy! Masiglang bati ni Kai saka nagpakarga kay Adam. Kai, huwag kang pakarga ng pakarga dahil mabigat ka na. Magaan lang siya. Pagtatanggol ni Adam sabay kurot saka ng pisngi ng bata. Ang cute naman ng baby namin. Daddy, laro tayo. Pagod siya sa work. Sabat ni Kyla kaya paunti-unti napawi ang ngiti sa mga labi ni Kai at napalitan ng pagkasimangot saka nagpababa kay Adam. Maglaro ka doon. Tumakbo si Kai sa mga laruan saka tumalikod sa kanila. Okay lang, di ako pagod. Actually, nawala ang pagod ko na makita ko kayo. Sabi ni Adam at nilapitan si Kai dahil alam niya nagtatampo ito. Baby, laro na tayo ha? Hindi pa pagod si Daddy. Biglang umiyak si Kai. Ayaw kong makalaro ni Daddy. Napangiti si Adam. Makikipaglaro na ako sa'yo. Look, I have a candy. Sabi niya sabay bigay ng lollipop kay Kai. Kaya tumahimik to sabay pahid ng mga luha. Talaga? Yes, sagot ni Adam at nakikipaglaro na sa bata kaya napailing si Kyla. Naglaga siya ng kamote dala ng ama para sa merienda nila. Kain muna tayo. Yaya niya kay Adam nang lapitan siya. Gusto mo ng coffee? Sige. Pagpayag ni Adam kaya't nagtimpla ng black coffee si Kyla. Here. Ani yan nang mailapag ang kape sa harap ng asawa. Di mo dapat sinasanay si Kai ng ganun dahil baka mamihasa siya. Isa pa nagdadrama lang siya. I know, okay lang. Sanay naman na ako sa mga babaeng nagdadrama kaya kabisado ko ng ugali nila. Sa lola at ate pa lang niya, trained na siya sa kadramahan ng mga to. Kaya easy peasy na lang sa kanya itong si Kai. Kailan niya ibabalik si Kai? Tanong ni Adam dahil wala ang bata at tinaram daw ng mga Lopez para ipasyal. Mamaya isasauli rin nila. Sagot ni Kyla na nakatingin sa asawa, binubuksan ang unit nito. Do you think magugustuhan to ng baby natin? Tanong ni Adam nang pumasok sila sa unit niya. Wow, ang ganda! Manghang sabi niya sa nakikitang golden gown para kay Kai. My mom did it. Really? Yes, 3 days lang. Mabutit kompleto kami sa materyales at nagawa nila kaagad, sabi ni Adam. Dineliver pa to ng chopper kanina sa helipad ng Victor's company para maihabol. Paano ba kita pasasalamatan? Naluluhang tanong ni Kyla. Mula nang makilala niya ang asawa, ito na ang naging tagapagtanggol niya. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Just be who you are. Sagot ni Adam at niyakap ang asawang mula sa likuran. Huwag ka lang makipagbalikan sa ex mo, masaya na ako. Bakit ayaw mo? Naiilang na tanong niya nang hawiin ni Adam ang buhok niya at hinalikan ang batok niya. It was a soft kiss na mabilis lang nitong ginawa. Kasi masakit, pag-amin ni Adam. Naisip ko palang na iiwanin niyo ako ni Kai, nasasaktan na ako. Adam, usal niya. Speechless siya. You are my wife, Kyla. Akin ka na kaya't sana wala nang bawian at balikan kay ni Nick dahil pinakawalan ka na niya. Tapat na sabi niya kaya inalis ni Kyla ang mga kamay nito sa bewang niya at lumayo tsaka hinarap para makita niya ang mukha nito. Naguguluhan ako sa'yo. You are my wife, Kyla. I know pero yung mga sinasabi mo bago sa akin. I know I sound weird but I want to keep you both, Kyla.
Ang selfish ko man pero iniwas niya ang tingin. Bakit ba kasi ngayon lang siya kinabahan ng ganito? Ayoko kayong ibalik kay Nick. I get jealous kapag magkausap kayo. Oo, alam ko tungkol sa anak ninyo yon, pero for Pete's sake, mahal ka pa niya. He's doing everything para makuha ka ulit at natatakot ako. Anong laban ko may anak kayo? Napakagat si Kyla ng ibabang labi. Ganito ka-protective si Nick noon na ni walang ibang lalaking makalapit sa kanya. I'm sorry kung medyo nagulo ko ang utak mo. I'll give you time. Gusto ko lang totohanin na natin ang kasal natin. Paninindigan ko si Kai. Magiging mabuting ama ko para sa kanya. Huwag niyo lang akong iwan. Paumanhin niya. Gusto mo ba ako? Ang kapal man ng mukha niya pero kailangan niyang itanong to para wala siyang pagsisisihan. More than that, sagot ni Adam. I think I've fallen in love with you. You think? Kyla, how will I know? Desperadang tanong niya. Never pa ako nagkaroon ng kasintahan. Never in my whole life na nag-confess sa ibang babae. Dahil ngayon ko lang naman naramdaman ng ganito. Please validate my feelings. Okay. Wika ni Kyla at ngumiti sa asawa. Don't worry, kahit ano man ang mangyari, di na ako makikipagbalikan pa sa kanya. Really? Yup, ani Kyla. Oh God! Masayang sabi ni Adam sa kaniyakap ang asawa, hinalikan sa gilid ng tenga. I love you, asawa ko. Akala ko ba hindi ka pa sigurado kung mahal mo ko? Tanong ni Kyla. My tongue slipped. Wika ni Adam sa kalamayo sa asawa at tinawakan ng magkabilang mukha. You are so pretty. You're so sexy and you're mine. Pinigilan ni Kyla ngumiti pero naging traidor ang kanyang mga labi. Paano kasi nakakadala mga salita ng asawa? Kinikilig tuloy siya. Namumula ka, wika ni Adam. Ha? Nainitan lang ako, pagdadahilan niya. Really? Yes. Mas lalo nating painitin? Pilyong wika ni Adam. Sakop na nga ni Adam ang mga labi niya. Gusto talaga niyang tumutol at itulak to palayo pero nagpakraya ng kanyang katawan. Gusto kong magpakipot. Sigaw ng kanyang katinoan. Babalik na ako sa bahay. Paalam niya habang sinasara ang botones ng blusa. Tara, hahatid na kita. Wag na, dyan lang naman ang unit ko eh. Dadalhin ko na ang gown. By the way, may nakuha na akong makeup artist. Our daughter will be the most beautiful princess sa Friday. Thank you, pasasalamat niya. Kinuha ni Adam ang damit at ninihatid si Kyla sa kabilang unit. Palabas na siya nang lumabas din si Nick sa elevator habang hawak sa kanang kamay si Kai. Daddy! Masayang sabi ni Kai. Look, my Papa Nick brought me a very beautiful gown. Proud na sabi ng bata. What are you doing here? Tanong ni Nick. Kondo namin to kaya ako dapat magtanong yan. What are you doing here? Tanong ni Adam na nakipagtitigan kay Nick. Nandito ang pamilya ko, kaya normal lang na bisitahin ko sila. Mula nang masagutan sila nung isang araw na wala ng respeto niya kay Adam bilang boss. Kalaban na ang tingin niya rito. Di lang niya kaya makipagbugbugan dahil sa estado ng buhay nito. Baka balikan ng pamilya niya. Inatid ko lang gown ni Kai, wika ni Adam. Binilhan ko na ng gown ng anak ko, salamat. I heard na ikaw pang nag-down ng 2 million. Don't worry, ibabalik ko ang pera mo. Hindi ako tumatanggap ng salapi. Sagot ni Adam at napatingin kay Kyla. Bahala ka na kung ipapasot mo kay Kai. Of course, ang sakin. Ang anak ko ang pumili niyan, sabat ni Nick. Diba, baby? Yes, Papa, sagot ni Kai saka tumango. I like pink gown. See? Ani Nick na tila ba nanalo sa pustahan. Besides, akong tunay niyang ama. Boss ka lang ng nanay niya. Napanunok ng laway si Kyla nang maramdaman ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Salamat sa inyo, pwede na kayong umuwi. Kai, halika na, baby. Nagpababa si Kai at lumapit sa ina. Bye, baby. Mamimiss ka ni Papa? Paalam ni Nick. I love you. Bye, Papa. Napailing si Adam at tumalikod dahil parang nasusuka siya sa kaplastikan ni Nick. Here, Kyla. Ito ang ipasot mo sa anak natin, ha? Siya mismong pumili niyan, okay? Sabay bigay ng gown. Thank you. Umuwi ka na. Paalam niyang may halong inis. Kung may kailangan kayo mag-ina, tumawag ka lang sa akin, Kyla, ha? Palagi ako nandito para sa inyo and please, sa akin ka tumakbo at wag sa ibang tao dahil matutulungan kita. Pakiusap niya. Sa totoo lang, nasaktan siya sa naabutan niya. Madalas bang pumupunta si Adam sa bahay ni Kyla?
Ano ang ginagawa ng mga to kapag sila lang ang tao? Mas lalong kumulo ang dugo niya. Sige na, bye na. Paalam ni Kyla at pumasok saka sinara ang pinto. Naganda siya ng hapunan nilang mag-ina. Anong ginawa niyo kanina? Tanong niya kay Kai. Nagplay ako with my cousins and grandma. We ate spaghetti and fries. It was fun, mommy. Sagot ng anak. Good at nag-enjoy ang baby ko. Mommy, pwede ba ako mag-go back sa kanila tomorrow? Pakiusap ni Kai. No, may pasok ka pa. Ito na nga ba ang kinatatakot niya na baka mapalapit ang loob ng anak sa kabila at mas piliin itong palaging doon manatili kaysa makasama siya. Kawawa naman ako, wala akong playmates. Malungkot na saad ni Kai saka kinuha ang Barbie doll. I just wanna have fun. Kyla rolled her eyes. Eto na naman ang anak niya at nagdadrama. Next time but not this week, okay? Sabi niya para kumalma na ang anak. I wish I had a baby brother or baby sister, bulong ni Kai. Will you please keep quiet, Kai? Magluluto ako. Marami ka namang kalaro sa school kaya... But they are not my siblings. Malungkot na sabi ni Kai. Bakit yung iba may kapatid? Ako wala. Kasi wala. Ani Kyla na malapit ng mapikon. Bakit di niyo ako bigyan ni Daddy? Daddy? Ulit niya sabay taas ng kilay. Ayaw mo sa papa mo? No. Sagot ng anak sabay iling. He has a girlfriend. Tita Rhea told me that they are getting married. Nakita mo si Rhea? She's with us, sagot ni Kai. And she's pretty too. Naikuyom ni Kyla ang kamao. Pati ba naman sa anak niya gusto pa nitong makiagaw? Wala talagang pinapalampas ang mga ahas. Nagluto siya ng kaldereta habang ang anak naglalaro sa may sala. Mamayang gabi pa ulit uuwi si Celine kaya magtitira na lamang siya ng ulam. Naglagay siya ng bowl para ibigay kay Adam. Pumasok siya sa banyo at naligo. Habang nagpapalit ng damit, napatingin siya sa alahas na nasa ibabaw ng mesa. Ang sabi, isa to sa mga kwintas ni Cleopatra at milyon o bilyon ang halaga. Ibig sabihin, mahalaga siya kay Adam? Gusto niyang ibalik to sa asawa dahil natatakot siya. Baka manakaw o mawala niya ito pero ayaw talagang tanggapin ni Adam kaya itatago na lang niyang maigi para hindi mawala. Hello, madam? Magalang na bati ni Marco. Dito ka pala, Marco. Yes po, may ginagawa lang si boss. Pasok ka, Kyla. Wag na. Naiwan kong mag-isang bata babalik na ako. Paalam ni Kyla at saka bumalik na ng unit. Uy, sana all may paulam. Nakangiting sabi pa ni Marco nang isara ni Adam ang pinto. Magpaluto ko rin sa asawa mo. Sabi ni Adam na maingat niyang inilapag ang mainit-init na ulam sa mesa. Magsama na kayo, boss, sabi ni Marco. Tapusin mo muna ang pinapagawa ko sa'yo. Seryosong sabi ni Adam kaya't sumeryoso rin ang mukha ng assistant niya. But boss, ang hirap niyang hanapin. Oh God, Marco, trabaho mo yan. Bigyan kita ng 1,000,000 kung mahanap mo siya. I am trying my best, boss. Try harder, Marco. Nauubusan na ako ng pasensya. Kapag bigla siyang bumalik at sumulpot, ayokong sirain niyang pagsasama namin ng asawa ko. Alam mo naman ng mga babae, di ba? Bakit ba kasi na-inlove ka sa kanya? Siya ang patay na patay sa akin. Desperadong sabi ni Adam. Hanapin mo siya. Offer her kung magkano gusto niya at kung pwede mang ibang bansa na siya para manahimik na ako. I will, boss. I cannot lose my wife para sa ibang babae. She suffered so much, so I cannot hurt her. Halos pabulong na wika ni Adam. He's holding himself na wag umibig sa iba para sa babaeng yun but this time, sigurado siyang si Kyla ang mahal at kailangan niya. Boss, napatigil si Adam nang bigla pumasok si Marco. Tila nanigas din ang buong katawan ni Kyla na gusto na lang maging estatwa. Sorry boss, naiilang na paumanhin ni Marco dahil mali ata ang timing niya. What the heck? Marco, hindi ka ba marunong kumatok? I did boss, depensa ni Marco. Aalis na ako. Kapag may papabili kayo, tawagan niyo lang ako. Paalam ni Kyla at walang lingon lumabas. Boss, sorry na. Paumanhin ni Marco. Minsan na nga lang lumandi ang boss niya, naging istorbo pa siya. Naiinis na naupo si Adam sa swivel chair niya. At hinarap ang assistant. Bakit? Anong kailangan mo? Salubong pa rin ang kilay na tanong niya. Yung sa pinapahanap niyo sa akin, boss. Ano? Nasa na siya? Bulalas ni Adam na biglang kinabahan. Di ko pa rin pumahanap. Napaatras siya na malakas sinampas ni Adam ang mesa.
Seriously, Marco? Yan ang balita mo sa akin? Eh kasi boss, mahirap talaga siyang hanapin. Para ako naghahanap ng karayom sa dayami. Alam mo bang malaking gulong magagawa niya kapag bigla na lang siyang sumulpot sa harapan namin mag-asawa? Galit na tanong ni Adam. Ganun ba siya ka-toxic, boss? Nangako kong pakakasalan ko siya. Desperadong sabi ni Adam. Di na rin siya siguro magpapakita at kalimutan niya na ang pinagsamahan ninyo. I mean, past is past. Ilang taon nang nakalipas, di naman siya sumulpot, diba? Gagawin mo bang trabaho mo? O hahanap ako ng iba? Ito na nga po, boss. Gagawin ko na. Kailangan ko lang ng time at isa pa, wala akong makuhang impormasyon sa mga pinagtanungan ko. Tanungin mo ulit sila. Kung kailangan magbayad ka, magbayad ka. Okay, boss. Ani Marco na napasulyap sa boss. Uy, lalim ng iniisip mo ha. Sir, napatahimik si Sam na makita si Nick papalapit sa kanila. Si Dayan? Tanong ni Nick at napasulyap kay Kyla. Sa cafeteria ko, sir, sagot ni Sam. Nagmerienda na ba kayo? Tanong ni Nick. Kami ni Faye tapos na pero si Kyla hindi pa, sagot ni Sam. Gusto mo magmerienda? Sabay na tayo. Tanong ni Nick kahit napangiti sina Faye at Sam. Nakamerienda na ako, sagot ni Kyla. Ha? Di ka namin nakita, sabat ni Sam. Bumili ako sa McDonald's at sabay kami ni Sir Adam at Marco nagmerienda. Ask them. Depensa ni Kyla na walang pakialam kung sumama ang itsura ni Nick. Okay, ani Nick. By the way, sunduin ko ang anak natin bukas. Ipapasyal siya ni na mommy. Okay, after ng klase niya. Pagpayag ni Kyla. Nick! Masayang tawag ni Reyna nang lumabas ang elevator. Can we talk? I have good news sa'yo. Not here. Wika ni Nick at tumalikod pabalik sa opisina kaya't sinundan siya ni Rhea. Pagkasara niya ng pinto agad siyang niyakap ng dalaga, hinalikan sa mga labi pero mahinang tinulak niya. Don't push me, Ines na sabi ni Rhea. Anong kailangan mo? Walang ganang tanong ni Nick. Kukunin ko pala si Kai bukas dahil isasama namin siya sa birthday ni tita para makilala pa niya ang ibang mga pinsan niya. Seryoso ka talaga sa pinaggagawa mo, Nick? Mahinang wika niya pero kulang na lang lumabas ang kaluluwa niya sa katawan dahil sa Ines sa binata. I told you, gagawin kong lahat para bumalik kami sa dati ni Kyla. Bumalik sa dati? Nick, hindi na kayo babalik pa sa dati. Dahil sa'yo. Bulyaw ni Nick at tinawakan sa kanang braso si Rhea. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa akin si Kyla. Kung di ka nang himasok sa relasyon namin, masaya sana kami at buo ang pamilya namin. Hindi kayo pamilya, sabi ni Rhea sa nanlilisik na mga mata. Kahit kailan hindi kayo mabubuo dahil wasak na talaga kayo. Shut up! Sabay tulak kay Rhea palayo. Biglang tumawa si Rhea. You know why? Kasi may iba na siya. Wala siyang iba, ako pa rin ang mahal niya at nagpapakipot lang.